Mga kapatid, mga barko, pati aircraft ng China mga tol, mas dumami ngayon dito sa may Ayungin Shoal. Sabing ganun dito sa report na ating panonoorin. Ito mga bagong balita to mga tol ha. Ito sa News 5 everywhere. Ang sabi rito sa report, kung babasahin natin, tumitindi ang aktibidad ng China sa Ayungin Shoal. Pati mga fast boat, kinabitan pa nila ng mga armas. Ito, nabigyan natin ng reaction video yun itong nakaraan, di ba? Kitang-kita doon sa mga fast boat ng China. Parang may mga baril na rin sa harapan, di ba? At meron nga dong isang barko ng China o bangka ng China. Magtatangkang lumapit doon sa may BRP Sierra Madre pero hinarang yun ng dalawang rubber boat ng ating sandatahan. Tila ba nagpapakitang gilas ngayon mga tol ang China dahil nga doon sa pagkakapahiya nila nitong nakaraan, nitong August 11 nung nagsalpukan yung dalawang barko nila. Hindi natin alam kung may kinalaman to doon sa insidenteng yun. Pero after ng medyo may kahabaang panahon na rin na pananahimik nitong lugar na to, nitong Ayungin Shoal mga tol, mukhang eto na naman at bumabalik na naman ang presensya ng China dito sa lugar na to mga tol. Kaya eto ngayon ang ating panonoorin, bibigyan natin ng reaksyon, komentaryo, opinion. Samahan ninyo ako mga kapatid. Alam nyo naman, Bantay West Philippines tayo eh. Lahat ng mga kaganapan dito sa lugar na to, binabantayan natin. No? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tumitindi ang aktibidad ng China sa Ayungin Shoal. Pati mga fast boat, kinabitan pa nila ng mga armas. Nauna sa balita si Brian Castillo. Brian, mas dumami raw ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Tama ba? O baka sabihin ng iba dyan, fake news ha. Hindi fake news to. Ito yung nangyayari ngayon. Ito yung pinapanood nating balita. No? Magbibigay lang tayo ng opinion at reaction sa nangyayari dito. Mas dumami ngayon yung mga namataang barko ng China sa paligid ng Ayungin Shoal. Ayon yan mismo sa Armed Forces of the Philippines. Diba? Last year ata o yung mga nauna pang mga buwan, kapag ka nagkakaroon dito ng resupply mission mga tol, laging nagkakaroon dito ng tensyon. Water cannon, habulan, 'di ba? Maraming ulit na napapadalangin na nga mga tol yung mga natin dito mga AFP Dahil nga sa matinding pangwa-water cannon dito ng China at yung pinakahuling insidente rito mga tol, yung talagang sumalakay sila. At yung ating mga rubber boat, pinagbubutas nila, pinagsisira nila yung mga equipment. Diba? Meron nga tayong isang sundalo rito na putulan ng hinlalaki. No? Tapos nagkaroon ng provisional agreement dyan mga tol, kaya medyo nanahimik dyan. Medyo tumahimik ang tension dyan na wala, lumipat sa ibang lugar. Diba? Ngayon, eto na naman sila, bumabalik na naman. Sa huling aktibidad ng China nitong August 20 na mataan ang 5 barko ng China Coast Guard, 9 na Chinese Maritime Militia vessels at 11 RIB o yung fast boats sa nakahilera sila paligid ng Bahura. Meron pa nag-iikot na Chinese rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Naobserbahan din yung mga barko ng China na pinapagana yung kanilang water cannons. Malapit pa rin yan doon sa Ayungin Shoal. Ano kayang balak nitong mga to, no? No? Parang nakakakaba rin yung balak nila. Hindi mo alam kung biglang magkakaroon na naman ng tension dito eh. Pero di ba sabi ng mga sundalo, hindi na daw nila papayagan na maulit pa yung nangyari last time kung saan meron tayong sundalong naputulan ng daliri, tinututukan tayo ng mga patalim dyan, ng mga palakols. Di ba sabi ng mga sundalo natin, hindi na daw nila papayagang maulit pa yun. Papalagan na nila yan. Ang ilang Chinese Maritime Militia vessels naman nag-deploy ng fish nets o mga lambat doon sa dagat, pero hindi rin yan gagamitin sa panghuhuli ng mga isda. Ano para sa inyo lambat? Habang ang mga nakadeploy na fast boats ng China may nakakabit pang mga armas habang nagmamaniobra sa loob mismo ng Bahura. Kumbaga parang sila yung provocation. Ito yung literal nakahulugan ng provocation. Itong ginagawa nila, 'di ba? Isang RIB ng China Coast Guard ang sinusubukang lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tinatayang nasa layong 50 metro lang ito. 50 meters lang. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Etong kulay puti, yan yung bangka ng China Coast Guard. Tapos hinarang sila ng dalawang rubber boat ng AFP. Ang distansya ng naturang RIB mula doon nga sa mismong nakasadsad na barko. Hinarangan naman ito ng dalawang rubber boats ng Pilipinas. Hindi naman daw naging tensyonado ang naging interaksyon ng mga Pilipinong sundalo doon sa mga Chinese
ng mga nagtatangkang lumapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Philippine Navy, hindi pangkaraniwan ang ganitong karaming barko na umaaligid sa Ayungin Shoal. Diba? Umaaligid-iligid sila mga tol sa may Ayungin Shoal eh. Ano bang makikita sa Ayungin Shoal? Diba? Wala namang island dyan walang isla dyan mga tol. Ang makikita mo lang dyan, yung ating nakasadsad na barko dyan, yung nabubulok na barko ng BRP Sierra Madre. Ngayon umaaligid sila dyan mga tol. Ewan natin kung anong plano nila, sana bantayan maigi yan ang ating mga kinauukulan. You know that yung mga boats nila nandyan every now and then. But it's unusual for them to show. But it is unusual for them to show that they are testing their water cannons. Na may pinakita silang crew-served weapon, most likely that of a heavy machine gun na nasa harapan ng RHIB nila. Yun, no, yung pinakita kanina mga tol, merong parang machine gun nga doon sa harapan. So para saan yun mga tol? Gagamitin ba nila yun? Armed attack yun mga tol. Pwede na mag-invoke ng Mutual Defense Treaty yun. Yung MDT natin, no? Mukhang yun na ata talaga. Sabi sa inyo, hindi sila matatahimik dahil nga dun sa nangyari nung nakaraan, nung August 11. Pahiya sila dun hindi talaga sila makatulog Hindi nila, gustong-gusto nilang bumawi mga tol. So eto na ngayon nangyayari. They are testing their water cannons na may pinakita silang cruiser weapon. Most likely, that was a heavy machine gun nasa harapan ng rib nila. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ang kanilang pagbabantay sa Ayungin Shoal at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Balik, Sir. Ulat ni Brian Castillo. Alright mga tol, ito dugtungan natin yung report na yan. Mula naman dito sa Inquirer Today. Kasi ito ngayon yung laman ng mga balita ngayon mga tol, no? So kung nakaraan, ang balita sa West Philippine Sea yung tungkol dito sa Baho de Masinloc mga tol. No, ngayon dito naman sa may Ayungin Shoal. No, dito naman sila ngayon nagpaparamdam. Sabi rito, the Armed Forces of the Philippines reports that 3 Chinese boats mounted with armaments were deployed as the China Coast Guard held water cannon exhibition in another show of aggression in the West Philippine Sea. Ipinapakita ng China Coast Guard, kumbaga parang no, may naghahasa ng kutsilyo sa harap mo. Pinapakita sa iyo kung ano yung kaya niyang gawin. Ito naman mga tol, yung mga rubber boat nila, kinabitan nila ng machine gun. Parang naka-ready, sige, subukan yung harangin, machine gun namin kayo. Tapos yung mga China Coast Guard naman, pinapractice na nila yung water cannon. Ipinapakita nila, ito na yung kaya namin gawin ngayon. Ito yung kaya namin gawin ulit sa inyo. No, tuloy natin to. The Armed Forces of the Philippines says it observed an increase in the presence of Chinese vessels in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. According to the AFP, 3 Chinese boats mounted with armaments were deployed in the shoal on Wednesday, August 20. Kitang-kita no. Ito yung parang machine gun sa harap ng kanilang rib. No, etong inflatable rubber boat na yan. No? 3 Chinese boats mounted with armaments were deployed in the shoal on Wednesday, August 20. The AFP says it also observed the China Coast Guard holding a water cannon exhibition the same day. Apart from this, a Chinese vessel was seen deploying fishing nets along, while a Chinese unmanned aerial vehicle was monitored above the area. Alam mo kung iwa-water cannon nila yung hindi, sa bagay, di naman sila makakalapit dun Yung nila, ang tawag dito, etong China Coast Guard, hindi naman yan makakalapit dun sa may BRP Sierra Madre kasi medyo mababa na yung tubig doon. Mga rubber boat na lang ang pwedeng lumapit doon sa kamaliliit na bangka kasi sasadsad doon yung mga malalaking barko. Mababaw na lang doon Hindi naman siguro yung water cannon na yung gagamitin nila sa BRP Sierra Madre, no? Kasi if ever, no, ginamit nila yung water cannon na yun, mga tol, malamang guguho talaga yung BRP Sierra Madre. Hindi nakakayanin hindi nakakayanin nung mga bakal nun yung puwersa ng water cannon kasi alam nyo naman nabubulok na yun Pero sabi ko nga, mukhang hindi naman makakalapit yun doon. Diba? Mga maliliit na bangka lang yung pwedeng makalapit doon. Kaya nga, whenever na nagkakaroon tayo doon ng resupply dati, kailangan pa nating magrenta ng mga maliliit na bangka. Diba? Aalala niyo yung mga kulay green na bangka na madalas sinahabol ng mga to tapos wina-water cannon nila. Hindi kasi pwedeng lumapit dyan yung mga Philippine Coast Guard talaga natin AFP Public Affairs Chief Spokesperson Colonel Cerces Trinidad says these were observed during visual validation from troops aboard the BRP Sierra Madre and other monitoring systems and assets. Okay. So ang nakakakuha nitong mga videong to is yung mga sundalo nating nandoon mismo sa BRP Sierra Madre. The BRP Sierra Madre is a naval outpost aground in Ayungin Shoal. In total,
The AFP says they monitored 5 China Coast Guard vessels, 11 rigid hull inflatable boats and fast boats, and 9 Chinese maritime militia vessels. No, nakaparibot sila, no? Nakaparada, oh. Aside from the unmanned aerial vehicle, 1 Chinese rotary aircraft was also observed. According to the AFP, 1 small China Coast Guard boat also attempted to go near the BRP Sierra Madre, but 2 Philippine rubber boats circled the Chinese vessel in a bid to prevent it from coming near the outpost. Hindi natin marinig kung ano yung mga nagiging sagutan dito, mga tol, pero malamang pinapalayas yan. Don't go near the BRP Sierra Madre. What is your intention? May mga ganun-ganun yan. Trinidad assures the public that the AFP is committed to protecting the Philippines' sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Tama. He reiterates that the AFP has contingency measures against any eventualities in Ayungin. Meanwhile, Trinidad says there is still no schedule for another rotation and resupply mission to Ayungin. The National Maritime Council earlier said the last resupply mission to Ayungin was conducted in June. Beijing's actions are based on its claims of sovereignty over almost the entire South China Sea, including the West Philippine Sea. However, the 2016 arbitral award invalidated China's claims and ruled in favor of the Philippines' sovereign rights over the West Philippine Sea. Alam naman ng buong mundo yun eh. At alam din ng buong mundo na hindi kinikilala ng China yung pag-invalidate o pagpapawalang bisa ng Court of Arbitration dito sa claim ng China sa almost entire of South China Sea. No, pinawalang bisa yung claim nila dyan. Pero sabi nga nila, nananatili yung stand nila. Hindi nila nire-recognize such claim, sabing ganun. Alright mga kapatid, so eto hanggang ngayon wala namang nangyayaring kung ano man dyan. Pero ang ipinagtataka ng ating Navy, ang AFP, unusual yung ginagawa nitong China. Umaaligid sila sa palibot ng Ayungin Shoal. Wag naman sana no, na gumawa sila ng agresyon na naman dyan o kaya gumawa sila ng pwedeng pagmulan ng panibagong tensyon at panibagong gulo. Tapos sasabihin na naman nila tayo nagpo-provoke. Biruin mo, napakalaking kalokohan na nun. Nananahimik yung BRP Sierra Madre dyan, sila lumapit tapos tayo ituturo ng gugulo. Ay, kalokohan na talaga lalo yun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.